The good Pastor Kibuloy can and exhaust all his legal remedies, legal avenues, with the assistance of his lawyers, just like any other Filipino citizen. Before citing a person for contempt, ipaliwanag mo bakit hindi ka makukontempt. Wala naman nagsasabing he be spared eh. Ang sinasabi ko lang, igalang. Kung ako yan, nahayaan kong mag-hearing in camera, ang tawag doon. Pumunta doon yung committee kung nasaan man siya, o doon mag-hearing. O kaya, i-allow na virtual. Ang nandun lang, yung committee chairman. So, kung ano yung panganib na pinangangamba niya, mapapawi yon. Alam mo, nagsalita ako dati. Hindi pala ako member ng committee. O, tumo, natawa kayo. Oh, hindi pala ako member ng committee. Oo. Hindi ako member ng committee on women eh. Women's, Women's Month pa naman ngayon. March ngayon. Kaya kanina, hinahanap ko sa Pampanga kung ano yung sabi ko sa Pampanga, kinakausap ko yung mga local civil registrar. Konti na lang nagpapabinyag na ang pangalan, Marites. Oh, inihiwasan na nila yung pangalan, Marites eh. Inib ko lang, pinatawa ko lang kayo. Sige. So, I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. And as I have stated before, the good Pastor Kibuloy can and exhaust all his legal remedies, legal avenues, with the assistance of his lawyers, just like any other Filipino citizen. Yung mga nagrally kahapon dyan, karapatan po nila yon. Igalang din natin. Hindi nga ako member ng committee. Na hinahanap ko yung pangalan ko doon, di pala ako kasali. Exhaust. All legal remedies. Because ano yun, you're seeing something na parang overreaction about the proceedings. No, never mention overreaction, pero I understand the Department of Justice reinitiated a similar proceedings a few days ago. And we should allow, likewise, the Department of Justice to continue with whatever investigation they are conducting right now. Hindi naman po. Ginagawa rin naman po ng Senado yung dapat gawin. And sir, di ba in the past madami namang nagpunta dito na resource person? Their name naman and they were respected naman. Ano po yung kakaiba kay Pastor Kibuloy that he be spared from attending the... Wala naman nagsasabing he be spared eh. Ang sinasabi ko lang, igalang. Gaya nung kita nyo yung Ruiz couple. So ginalang natin yon, di ba? Yung bumulag doon kay Manang LB. So ginalang din natin yon. Binili ko pa nga ng TV yon dyan sa kulungan. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Lahat nung humarap noong Blue Ribbon, ginalang din natin yon. So yung paggalang sa kanilang karapatan. Pero sir, hindi naman iyangaran ng resource person give it an invitation or like yung subpoena. I leave that to the committee. Sabi ko nga, hindi ako member ng committee pala eh. Interview ko ng interview, hindi naman ako kasali pala doon. Ako naman, sagot ng sagot. Maalam ka naman okay na yun. Sir, pero like sa inyo noon, sa Blue Ribbon, pag hindi sumipot, talaga nag-issue kayo ng subpoena. Ito, third time, may subpoena, pero hindi nire-record. Yung sa amin noon, nag-issue ng subpoena kasi vital yung testimony or document to be provided. But then again, binigyan pa natin ng dagdag eh. Hinayaan natin na mag-file sila ng memorandum for the first time to explain their position before citing a person for contempt. Ipaliwanag mo bakit hindi ka makukontempt. Kung matatandaan nyo, umattend ako ng hearing, member na ako, noong nakaraang kamakalawang linggo, nung public order, yung Lieutenant Bernardo, doon sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Bulacan Police or Bulacan o Pandi. So bago siya ma-cite for contempt,
hiniling natin na ipaliwanag muna. Tapos sinusugan ni Senator Tulfo na ipadaan muna sa polygraph test bago siya kung talaga nagsasabi ng totoo. Ganun. Correct, pero hindi naman court ang public order. So, pumayag lahat, so yun ang hinihintay natin, yung resulta ng bago siya makontempt. Yung in fairness to that member of the Pandi, Bulacan Police Force. Pero sir, yung case po nung kay Kibuloy, from the very start, ayaw niya mag-participate in against na yung constitutional rights niya are being violated. Ito ba yung, I mean, ito po ba yung tamang argument ng isang resource person, considering na nasa first part pa lang investigation tayo na. So, Hindi ko alam yung kanyang dahilan. Sabi ko nga, hindi ako member ng committee, kaya hindi ko na natutukan yon. But then again, kung may karapatan ng Senado to enforce a measure that would allow, compulsion yan compulsion yung pagdadala dito, may karapatan din yung i-compel. If you've been following the consecutive hearings of Donald Trump, dating presidente na yon, so ganun din yung, iba kasi iba't iba yung procedure So kung ako yan, nahayaan kong mag-hearing in camera, ang tawag doon, pumunta doon yung committee kung nasaan man siya, o doon mag-hearing. O kaya, allow na virtual, nandun lang, yung committee chairman. So, kung ano yung panganib na pinangangamba niya, mapapawi yun. Sir, ano mismo karapatan ni Kibuloy at this point? Kasi sir, marami namang mga Senate hearings na pag pinapasay in contempt yung resource person, cited in contempt naman siya talaga. At this time, So, anong karapatan? Yung kagaya ng karapatan nating lahat, right to be presumed innocent unless charges are proven otherwise. Right to have a counsel of his choice. Yung ginawa natin sa committee, kung wala kang counsel, you'll be provided a counsel by the committee. So, yun siguro. Pero mahaba na to. Hintayin natin itong kahihinat na nito. Mas maiging tanongin nyo yung mga miyembro ng committee. Kasi alam nila yung kanilang ginagawa. Yes. Yes. That's the doctrine that came out of the case of Ong versus Family. and then sir, paano yung proceedings? Once na nag-submit siya, like nag-submit siya ng letter, pagpuputukan dapat ng committee. Ganun ba sir yung amendment na Hindi nga ako member ng committee, no? Di ba sir, meron kayong amendment to the yung rules of the The committee will decide collectively if the reasons given are credible, etc., etc. Go. Oh. member ng committee? Do you see any access na we can handle? Hindi naman. Very transparent, but full of loaded with emotions. So let it sink first. Let it be ventilated. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Gina Monte de Ramos, dapat ang Senado hindi magpagamit sa sariling kagustuhan ni Hontiveros. Kitang-kita naman na pansariling interes lang ang gusto niyan. Pahayag naman ni Nikki Sag-ayon, ang sinumang senador na kakampi sa kriminal at malademonyong gawain, ay kampan din ng kasamaan. Paano naman ang karapatan ng mga biktima, yun sana ang una nilang inisip. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Cecil Aspiras, mahirap talaga pag may utang na loob ka sa isang tao. Kahit na alam mong may maling ginagawa, ang dapat mo lang gawin ay ipagtanggol kasi nga may utang na loob ka. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.